Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Halos nangangalahati na tayo sa taong 2026. At sa ating pagninilay, gamitin natin ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dito, magandang malaman na binigyang diin ni San Pablo sa kanyang sulat ang kung ano ang buhay mayroon noon ang mga tao at kasama siya doon. Sinasabi niya, dati tayo'y mahihina, makasalanan. Hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin pinapahalagahan at binibigyan ng importansya ang Diyos. Dati, ang mahalaga lamang sa atin ay ang ating sarili, ang ating mga pangarap, ang mga gusto nating gawin at marating sa buhay. Dati, ang mahalaga ay ang ako, ang akin, ang amin. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y kanyang binago. Sabi ni San Pablo, sa pagkamatay ni Jesus sa krus, tayo'y napawalang sala. Yung mga kasalanan na nagawa natin sa pagkamatay na ito ni Jesus sa krus ay napawi, nawala, sapagkat iyon ang dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kahit na hindi pa man tayo ipinapanganak noong panahon na yon, sinakop na tayo ng pagkamatay na ito ni Jesus sa krus upang tayo'y iligtas. At ito ang magandang balita, di ba? Akalain mo, hindi pa man tayo ipinapanganak noon, sinakop na tayo ng gawaing pagliligtas ni Jesus. Kaya sa totoo, pwedeng-pwede nating sabihin, ligtas na tayo. Ligtas ka na. Pero hindi pa. Huwag nating lagyan ng period. Ligtas ka na, period. Hindi. Ligtas na tayo. Pero, kailangan pa rin nating gawin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin, di ba? Sabi sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Sundin ninyo ang aking mga utos at huwag kayong sisira sa inyong pangako sa akin. Kapag susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa inyong pangako sa akin, kayo'y magiging bayan kong hinirang. At dahil magiging bayan na hinirang, pagpapalain, pagkakalooban ng maraming biyaya. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilayan ang sinasabing ito ng ating mga pagbasa ngayon. Ipinapaalaala sa atin ang kahalagahan ng tunay na pagsunod at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap sundin ang kanyang mga utos. Kaya magandang pagnilayan, dati, noon, ano ba talaga ang buhay mayroon ka? Ano yung masasabi mong uri ng buhay na mayroon ka noon? At di ba kahit papaano sasabihin natin, noon,
medyo iba ang buhay ko. Hindi ako nagsisimba noon. Ang mahalaga lang noon sa akin ay ang aking trabaho. Ang mas sinusunod ko noon ay ang kung ano ang gusto ko. Pero ngayon, unti-unti binabago na ako ng Diyos. Kahit papaano, sinisikap ko na makapagsimba linggo-linggo. At kahit papaano, sinisikap ko na yung mga salita ng Diyos na ipinapahayag sa misa at pinagninilayan, paglabas ng simbahan ay maisabuhay ko. Noon, wala akong pakialam sa kung ano ang sinasabi diyan sa mga gawain sa simbahan na yan. Ngayon, kahit papaano sa aking simple at tahimik na pamamaraan, ako'y nakikiisa at tumutulong sa gawain ng simbahan. Kaya mga kapatid, pagnilayan nating mabuti itong mga pagbasang ito at yung tanong, noon, ano ang buhay mayroon ka? May malaki ba talagang pagkakaiba ang noon sa buhay mo at ang ngayon? At patuloy tayong humingi ng biyaya sa Diyos na habang tayo ay naglalakbay, habang tayo ay nagkakaedad, mas sikapin nating ilapit ang ating mga sarili sa Diyos. Sabi nga, di ba, habang tumatanda, habang nagkakaedad at nakakaramdam na ng iba't ibang sakit, isa lang ang ibig sabihin niyan. Lumalapit na tayo sa isang karanasan na kinakatakutan nating mangyari. Lumalapit na tayo sa karanasan na kung pwede lang ayaw nating mangyari. Lumalapit na tayo sa kamatayan. At nawa, sa pagharap natin sa Diyos sa kamatayan, matagpuan tayong karapat-dapat. Amen.